bakit daw hindi na lang daw tubular. Kasi sabi niya, mas magaan yung tubular, mas mura pa. Base kasi dito, kung napapansin niyo yung channel bar kasi, hindi lang din naman kasi yung presyo ang tinitingnan natin dyan eh. Kaya kami gumamit ng 2x6 kasi to make sure na kapag ka nakatayo ho yan, eh matibay. So sa paggamit kasi ng channel bar, sabi ko sa inyo kanina, napakahaba nito. Kung napapansin niyo, distansya lang nito, halos sa 2 meters lang. Na kung saan, tingnan nyo yung span niya, napakahaba. So isang bagay kasi dito, sa paggamit kasi ng channel bar, isang bagay po yan na makakasiguro ka na matibay yung bubong natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, malaking bagay po na meron tayong roof beam. So ito yung tinatawag natin na roof beam. Bagong araw tayo. Magandang umaga. So dito tayo sa site sa Pagabag. Dito tayo ngayon para mabigyan ko kayo ng update at paano nga ba yung paraan natin sa pagtatrases. So ito na yung ginagawa ng tropa ngayon. Plastering, palitada, tsaka pag roofing natin. Ito may bintana to. Hindi ko muna pinagawa para maluwang yung gagalawan. Ang gawin na pagpapalitada doon. Tapos kita na. Lalagay tayo ng mga C-foil lines ngayon para sa ating pagbububong. Ito yung mas mataas na portion yan. Tapos dito mas mababa na. So yun, kung napapansin nyo, yung bulada natin 1 meter yan. Ganun din dito, 1 meter din. So gamit natin na bakal dito 2x6 na channel bar. So sa mga nagtatanong kasi, bakit nga ba mas gusto namin gumamit ng channel bar? Kung sa tibay lang, kung ikukumpara ko sa tubular, dyan ako. At saka depende yan sa disenyo rin kasi ng roof natin. Kagaya na ito, napakahaba. Ipapakita natin kung gaano kahaba yan. Yan. So may dugtong yan hanggang dito. So yung channel bar natin na yan ay heavy duty. Yan. So lahat po yan, channel bar na ho siya. Okay. So yung difference niyan halos na sa 2 meters distansya. Ayan. So malaking bagay, meron na yung mga roof beam natin to make sure na dyan natin papatong yung ating channel bar, yung rafter natin. So pag tinatawag kasi natin na rafter, dyan natin kakapit yung ating C-foil lines na 2x3. Napakahaba na itong bahay. Nung nirenovate kasi natin to, or yung nung giniba natin, hanggang dyan lang yung poste. Pero eto may extension talaga siya. Yun nga lang, yung extension niya hindi, kumbaga hindi nakakongkreto, gano'n, kahoy-kahoy. So etong renovation medyo matrabaho lang ba dahil dun sa tawag niya to, yung mga kapak, ayun no. Kaya nga sabi ko, dapat nagiba na lang yan. Pero okay lang din naman kasi matibay pa rin naman. Pero okay lang din. Parte yan sa renovation. Matrabaho nga lang sa renovation kung ikukumpara natin sa basal. Ayan no, pumapalitada na si Jober. So ito kasi high ceiling natin to. So, ang kagandahan kasi pag high ceiling, maganda yung lagayan ng kisame natin. Maluwang-luwang. Mga nabanggit nga nung isa sa mga, o sabihin na natin, mga nagko-comment sa mga videos natin, lalo na nung nasa project tayo sa Solano, ang ginamit din kasi namin doon channel bar din. Bakit daw hindi na lang daw tubular? Kasi sabi niya, mas magaan yung tubular, mas mura pa. So depende naman po yan sa architectural design o kaya naman sa kung ano yung nasa plano. O saan, syempre naka-base po yan dun sa kung anong ilalagay mo at kung saan mo siya ilalagay. So base kasi dito, kung napapansin niyo yung channel bar kasi, hindi lang din naman kasi yung presyo ang tinitingnan natin dyan eh. Kasi oo, totoo, sa isang piraso ng tubular, sabihin mo na ang presyo niya nasa 1,000 o kaya sabihin mo 900. Tapos syempre 2x6 yun, no? O kaya sabihin mo 1,000, 1,000 mahigit, sabihin na natin. Pero ang presyo kasi nito nasa 3,000 yung channel bar.
Pero alam nyo ba, yung channel bar kasi kahit nasabihin mo na hindi siya buo, kasi ang kinukumpara dyan magaan, mura yung presyo, tapos sinasabi nila buo daw, buo siya na bakal. Pero kung i-compare naman natin sa tibay, malayo. Kaya nga hindi ko siya pinapayagan, nagagamit ka lang ng tubular, kasi thickness pa lang, ang thickness ng tubular natin halos na sa 2.0, ay tama ba? O 2.0, 1.5, minsan wala pa nga 2.0 kasi hindi yan available sa bilihan. Yan. So ito yung channel bar. Yan. So kung napansin nyo naman, ito pala yung maliit na to, mabigat na. Bakit mag-aalangan ka nagagamit nito? At ang isa pa, depende rin kasi sa lapad. Kaya kami gumamit ng 2x6 kasi to make sure na kapag ka nakatayo ho yan, matibay, no? Hindi ho siya yung sinasabi natin na ilalagay mo lang siya dahil kumbaga solid siya, no? Hindi po yon. Maraming purpose kung bakit nga ba channel bar yung ginagamit natin. Hindi lamang din naman sa architectural design o kaya naman sa structural design. Architectural kasi nga yung disenyo ng roof, kailangan natin sundin kung ano yung haba niya o kaya yung kung ano ilalagay mo. So structural naman para dun sa strength na kailangan mong ilagay. Okay? So marami pong mga aspeto po yan. Hindi po yung naglagay lang tayo ng bakal dahil gusto natin. Naglagay tayo ng ganito o kaya dinesisyonan natin ng ganito dahil gusto natin. Hindi po. Lahat po yan ay dumadaan sa tamang proseso. So sa paggamit kasi ng channel bar, sabi ko sa inyo kanina, napakahaba nito. Hanggang doon. Yan, walang lundo po yan. Lalo na at kung pagkakapitan natin, kailangan mong may pagkapitan talaga. Isipin mo na lang, may pagkakapitan ka 16mm na bakal, pero yung paglalagyan mo o kaya pagkakapitan mo napakanipis naman na 1.5 lang na tubular. So walang lakas yun. Pwede kang gumamit ng mga tubular kung bungalow house na kung saan ang span lang naman niya ay mga ilang metro lang. Sabihin na natin 2 poste na kung saan nasa 4 meters, so possible pwede yon. Pero kung ang inaasahan mo talaga tsaka kung ano yung gusto mo talagang tibay, ay gumamit ka ng channel bar kagaya na ito. Okay, so akyat tayo sa taas. Ay, kagaya. Okay. Ay, di Lunes. Goods. Okay, so akyat muna tayo. Hanggang dito lang siguro ako. Aray ko! Sensya na, wala akong harness nadala. Yan. So kung napapansin ninyo, distansya lang nito halos sa 2 meters lang, na kung saan tingnan nyo yung span nya, napakahaba. So sa ibang mga bakal, sabihin na natin yung tubular, yung distansya pa lang yan baka lundo na. So hindi ko naman sinasabi na hindi ka gagamit, yun nga lang kung saan mo lang siya pwedeng gamitin. Yun lang naman yung purpose nung kung bakit ko siya kino-content. Hindi po yung sinasabi natin na huwag kang gagamit ng tubular kasi sinabi ni Dialan Builders. Hindi po. Ang sinasabi ko lang po dito ay pwede kang gumamit ng tubular, pwede kang gumamit ng channel bar base kung saan mo siya pwedeng gamitin. Hindi po yung dahil sa kinontent natin, baka mamaya magalit kayo sa akin. Okay? So isang bagay kasi dito sa paggamit kasi ng channel bar, isang bagay po yan na makakasiguro ka na matibay yung bubong natin. Na kahit na hindi mo nasabihin na kaya ba yan o kaya kakayanin ba yan, hindi na po. Kasi sigurado ka na. Lalo kung nakuha mo talaga yung sukat na kung saan yung kapal niya. Importante rin ho yung kapal na ito. Hindi po yung pag bumili ka ng channel bar, baka mamaya bibigay sa'yo, ang kapal lang niya ay 1/8 o kaya naman 3/16. So mahina po yon. So mas prefer ko pagka mga rafter ang gagamitin natin makapal o kaya malapad, I mean malapad at saka makapal, to make sure na maging matibay yung ginagawa natin. Okay, so gusto ko lang ipasilip sa inyo dito sa taas para at least magka-idea kayo. So buo po yan, channel bar po yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, malaking bagay po na meron tayong roof beam. So ito yung tinatawag natin na roof beam. Ayan yung biga yun, kung saan meron siya nakaabang na kung saan mga dowels. So yung mga abang na yan, popormahan po namin yan, bubuhusan po namin na kung saan yun na rin po yung magiging poste niya na nakapatong sa roof beam mismo. Kaya nga yung iba, hindi sila, nagtataka sila bakit walang pahalang na ganon. Yan po yung silbi ng mga roof beam na to. Yan, so biga rin ho yun.
So, yung mga roof beam po kasi na yan na nakikita ninyo, yun po yung existing na kung saan sabihin na natin na kahit hindi mo na kailangan ng pahalang na channel bar maliban doon. Kasi walang roof beam yun na kung saan nandito sa baba. So, kailangan natin ng reinforcement to make sure na level siya at saka matibay siya. So, yan po yung paraan natin. Hindi po yung naglagay lang tayo ng ganito, ganyan. Kasi gusto natin, hindi po. Okay? So, yan po yung paraan natin. At ang isa pa, yan, nakaasinta po yan. Ayos. Installation na tayo ng C4 lens. Ang C4 lens natin, 60 cm. Ito, mayroon tayo dito. Mga tatak niya. Yan, 60 cm. So, dyan napatong yung ating mga C4 lens. So, saan, ito, may support tayo. Ito, baliktad to ha. Kasi, yan yung pinakadulo o kaya pinakalikod. Alam naman ng karamihan yan, maraming mga gumagawa niyan. Kasi, marami pa rin nagsasabi, mali. Lahat naman tayo, may pinupuna eh. May napupuna, di ba? Pero masasabi ko lang siguro kunin na lang yung magandang idea. Kung may hindi maganda, wag mo nang siraan yung kapwa mo. Sa akin bilang content creator, given na yun eh. Given na yun. Kung may maririnig ako wala, ganun din naman yung sitwasyon. So wag lalagyan ng support o kaya clutch. Yan yung usually na ginagawa namin instead na ganito. Yan. To make sure na mas maging matibay siya. Kasi ito pwedeng masira yan eh. Pwedeng mabali dyan sa may part na yan. Kung yan lang yung kapit. Kasi ito ikakapit mo nga dito. Pero yung sinusuportahan pa rin niya dito sa may part na to. Di ba? So yun na lang isipin natin. At yan, pinapaprimeran na rin natin kay tangkad. To make sure na walang kalawang yan o kaya hindi na masisira. Okay? Nakaabangan nyo na lang to. Mag-install na tayo ng mga C5 lens. So dito, pinapaasintahan na lang natin dyan sa may part na yan. Tapos ito, popormahan na yan. Ito yung sinasabi ko na syempre yung biga natin yan, malaking bagay po yan. 2x3 by 1.5 para mas matibay. Gumamit ka ng mas makapal. So sabi nga nila, pwede naman daw 1.2. Yes, pwede. Pwede naman yan, wala namang hindi pwede. Masasabi ko lang, tibay lang daw naman yung gusto ko. Bakit ka pagagamit ng substandard?